Nakakaawa po ang ating bansa. Mas worse pa sa dilawan. Bumoto po tayo ng president para maging maayos ang ating bansa, pero unfortunately, lalo naghihirap tayo. Habang ang ating magaling na Pangulo ay patuloy pa rin naglalakwatsa gamit ang bilyon-bilyon na pera ng ating mga kababayan. Habang naghihirap at walang makain sa sobrang mahal na mga bilihin ang ating mga kababayan. Nakakaawa po ang ating mga kapwa Pilipino na naghihirap ngayon. At hindi lang yan, kahit sa live ceiling harap-harapan, hold up ang ating mga inusinting babae na naghahanap lang ng pera para ibili sa mga nagmamahala ng mga pagkain ngayon. Nagtatrabaho ng maayos pero pinapatay sila, hold up sila sa mga masasama. Pero wala nang namang aksyon ang ating Pangulo. Paano na ang ating bansa ngayon? Hindi lang naman naisip ng ating mga kababayan, dapat nating piliin yung taong may pagmamahal sa kapwa. Laking mahirap katulad ni Isko Moreno na may malasakit talaga at maraming nagawa sa bayan. Isang taon lang dahil may pandemya pero marami siyang nagawa. Nalinis ang Maynila at nakapagpatayo pa ng 2 kondominium para sa mga mahirap at isang malaking hospital para sa mga nasalanta sa COVID-19. Kaya piliin natin yung politiko na totoong may malasakit sa bayan. Sa kabila ng paghihirap ng mga Pilipino, wala lang namang aksyon ang ating Pangulo. At sa kabila ng mga patayan, hold up yung ating mga inusinting babae, pinapatay at hindi lang naman nagkandak ng sense of urgency bilang isang commander-in-chief. Binabayaan lang tayo. Kawawang Pilipino. Pinapatay lang sa mga kawatan na naglalabasan ngayon. Dahil walang malasakit ang ating leader. Walang malasakit sa bayan at walang pagmamahal sa kapwa. Yun ang totoo. At ginawa pa nilang santo na kahit walang ginagawa, puro lang lakwat sa gamit ang pera na billion of money sa taong bayan ng ating mga taxes. At hindi lang yan, nangungutang pa ng billion of dollars, ilang billion na yon na kahit pakainin niya yung lahat ng mga Pilipino ay hindi maubos yung billion of dollars na inutang niya. Kawawang Pilipinas. Nasabi nila, yumaman na daw, yayaman na daw dahil Marcos. Dahil dito sa mga dilawan at mga Marcos, naging ganito tayo dahil di tayo makatao, makapolitiko tayo. Yun ang mali ng mga Pilipino na gusto natin na baguhin yung Pilipinas at yumaman yung Pilipinas. Piliin natin yung may magandang advocacy at may pagmamahal sa bayan at totoong hindi nangungurap sa bayan. At hindi yung mga politiko na matagal nang naglilingkod sa atin at wala namang nagbago simulat noon pa at may history na sa korupsyon. Kaya kawawang mga Pilipino talaga. Yun lang ang masasabi ko.